Malupit na winasak ni Itay ang kanyang pangarap na protektahan ang kanyang pinakamamahal na anak at hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapag-aral. After years of fighting, nakaganti ako sa wakas. Ako, 32 taong gulang, ay may nakababatang kapatid na 28 taong gulang, at kami ay pinalaki ng aming ama na 56 taong gulang mula noong kami ay nasa mataas na paaralan. Palaging pinapaboran ng aking ama ang aking kapatid kaysa sa akin, at sa paglipas ng panahon, nasanay na ako rito. Hindi ako kailanman naging tipo ng anak na gusto ng aking ama, dahil hindi tulad niya, wala akong interes sa sports o sa paggawa ng mga karaniwang bagay na ginagawa ng mga batang lalaki. Lagi akong mas interesado sa mga bagay na karaniwang itinuturing na pambabae, kaya't lumaki akong isang malaking mama's boy. Mahal ko ang lahat ng tungkol sa kusina, pagbabasa ng mga libro, at kahit na pagkanta. Sinubukan ng aking ama na ipalaro sa akin ang football kasama siya, ngunit hindi ako magaling dito, kaya't unti-unti kaming nagkalayo. Ang aking kapatid, sa kabilang banda, ay eksaktong tipo ng anak na gusto ng aking ama. Siya ay isang matapang at matibay na bata, walang takot na madumihan habang naglalaro o kahit na masaktan. Siya ang perpektong anak para sa aking ama, at napakalinaw na mahal niya ang aking kapatid ng higit kaysa sa akin. Palagi siyang may magagandang bagay na sasabihin tungkol sa aking kapatid, ngunit hindi sa akin. Hindi kailanman pinapaboran ng aking ina ang alinman sa amin, patas siya sa aming dalawa. At iyon ang dahilan kung bakit mas mahal ko siya. Nagpakahirap ako upang maging kaibigan ang aking ama at magpalipas ng oras kasama siya. Ngunit nang kami ay nagkalayo, tila hindi siya masyadong interesado na ayusin ang aming relasyon. Sa kasamaang palad, ang pandikit na nagtataglay ng aming sirang pamilya, ang aking ina, ay pumanaw noong ako ay nasa ika-8 baitang. Siya ay nagdurusa sa cancer, at noong nalaman namin ito, huli na upang siya ay mailigtas, at siya ay nawala bago pa man namin ito malaman. Ang pagpanaw ng aking ina ay lubos na nagpabagsak sa akin, at sa panahong iyon, ako ay napasailalim sa isang pababang spiral. Ang aking tanging aliw ay ang kusina, at araw-araw akong nagluluto ng bago na para bang nakasalalay ang aking buhay dito. Ang aking ina ay isang mahusay na kusinera, at madalas niyang sabihin sa akin na kung hindi siya napilitang kunin ang negosyo ng kanyang ama, marahil ay naging chef siya. Kaya't ang pagluluto ang tanging bagay na nagdulot ng aliw sa akin, dahil ang aking ama at kapatid ay hindi ako tinulungan sa pagharap sa aking mga damdamin. Pinigilan nila ang anumang emosyonal na reaksyon na mayroon ako sa pagpanaw ng aking ina, at sa halip na mapalapit kami, lalo pa kaming nagkalayo. Ang aking pagka-obses sa pagluluto ay lalo pang ikinagalit ng aking ama, at palagi niya akong pinagsasabihan na umalis sa kusina at gumawa ng mas lalaking bagay. Isang araw, nang siya ay napuno na, sinabi niya sa akin na kung makita niya akong muli sa kusina, ipapagawa niya sa akin ang lahat ng iba pang mga gawaing bahay. Sinabi niya sa akin na maging katulad ng aking kapatid at magpakalalaki, na nauwi sa isang malaking away kung saan sinabi kong hindi niya ako mahal, at siya ay sumang-ayon. Sa wakas, naging malinaw ang lahat, at sa palagay ko iyon ang huling araw na ang aking ama at ako ay nag-usap ng bukas, dahil pagkatapos nito, tumigil na akong subukang kunin ang kanyang pag-ibig, at tila wala rin siyang pakialam. Sa mga sumunod na taon, ginugol ko ang lahat ng aking oras sa aking silid, nakikinig ng musika, at nag-aaral ng mga bagong resip. Determinado akong gawing matagumpay ang pagiging chef, hindi lang para sa akin, kundi pati na rin para sa aking ina. Samantala, ang aking ama at ako ay nag-uusap lamang kapag talagang kinakailangan. Hindi rin nagmamalasakit sa akin ang aking kapatid, at iniiwasan ako tulad ng ginagawa ng aming ama, kaya pagkatapos ng pagpanaw ng aking ina, halos wala akong maasahan. Sa wakas, nang dumating ang oras para mag-apply sa mga universidad, nagpasya akong mag-apply sa ilang mga pinakamahusay na paaralan sa pagluluto, pati na rin sa mga karaniwang universidad, upang magkaroon ng pagkakataon. Hindi ko alam kung papayag ang aking ama, ngunit kailangan kong subukan kahit papaano. Nagtatrabaho na ako bilang intern sa isang restaurant ng palihim noong tag-araw at nagkaroon ng ilang karanasan, at nakakuha ng rekomendasyon mula sa kanila na lubos na nakatulong. Kaya't natanggap ako sa ilang mga paaralan na aking inaplayan, kasama ang isa sa mga pinakamahusay na nasa Pransya. Ako ay nasasabik na sa wakas ito ay nangyayari para sa akin, ngunit ako rin ay kinakabahan, dahil ito ay mangangailangan na hingin ko ang pahintulot ng aking ama. Naisip ko na kakailanganin kong magmakaawa sa kanya na payagan akong pumunta kung siya ay mag-aalinlangan, dahil kailangan kong gawin ito para sa aking sarili. Hindi ako handang isuko ang aking mga pangarap sa anumang pagkakataon. Kaya't sinabi ko sa aking ama tungkol dito, at bagaman handa akong marinig na tatanggihan niya ang aking kahilingan sa pagsasabing hindi ito isang panlalaking propesyon, hindi ako handang marinig na hindi niya babayaran ang aking matrikula.
Naalala ko pa ang pagkalito ko nang sinabi niya sa akin na hindi siya magbabayad para sa aking edukasyon dahil hindi naman siya mahirap. Sa katunayan, siya ay mayaman at madaling maipapadala ako sa Pransya. Ngunit hindi pera ang dahilan. Ayaw niyang bayaran ang aking matrikula dahil kung pupunta ako sa Pransya at mag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan, makakaramdam ng insekuridad ang aking nakababatang kapatid dahil nahihirapan na siya sa kanyang mga grado at hindi makapag-concentrate. Kaya gusto ng aking ama na pumasok ako sa isang community college o humanap ng paraan upang bayaran ang sarili kong matrikula. Ako ay nagulat na gagawin niya ito sa kanyang sariling anak at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Sinubukan kong sabihin sa kanya na kailangan ko ito, ngunit siya ay nagmatigas at ganap na tumangging bayaran ang aking matrikula. Sinabi pa niya na ang kapakanan ng aking kapatid ang kanyang pangunahing prioridad at ayaw niyang makipagkumpetensya ako sa kanyang anak. Hindi ko halos mapaniwalaan na nangyayari ito dahil hindi ko maisip na may ibang ama sa mundo na sisirain ang mga pangarap ng kanyang sariling anak para lamang sa kanyang paborito. Matapos ang maraming pagmamakaawa at pag-iyak, nang patuloy pa rin siyang tumanggi, nauwi kami sa isang malaking away kung saan sinabi ko ang maraming bagay at pagkatapos ay umalis na ako sa kanyang bahay ng tuluyan. Nagsimula akong manirahan sa aking tiyahin, ang nakatatandang kapatid ng aking ina. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako lumipat ng mas maaga ay dahil nakahanap ako ng aliw sa bahay na kinalakihan ko kasama ang aking ina at dahil ayaw kong magpalit ng paaralan na kailangan kong gawin kung lumipat ako sa aking tiyahin dahil siya ay nakatira medyo malayo sa high school na aking pinapasukan. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa aking ama at kung paano niya kategoryang tumangging bayaran ang aking matrikula at na kailangan ko ang kanyang tulong. Pakiramdam ko ay masama na humingi ng ganoong kalaking pera sa kanya dahil hindi siya kasing yaman ng aking ama, ngunit tiniyak niya sa akin na aasikasuhin niya ang lahat ng aking gastos. Sa isang paraan, nagawa niyang mapakilos ang lahat ng kanyang mga kaibigan upang mag-ambag at pinadala nila ako sa culinary school ng aking mga pangarap at palagi akong magiging nagpapasalamat para dito. Pagdating ko doon, nagtrabaho rin ako ng part-time at sinubukan kong sulitin ang aking oras doon upang sulit ang lahat ng perang ginastos sa akin. Nagsikap ako ng husto at nagtrabaho ako ng mabuti. Nang ako ay magtapos, ako ang isa sa mga pinakamay kasanayang chef doon at nakakuha pa ako ng trabaho ilang buwan lamang matapos akong magtapos. Nagsimula akong magtrabaho sa isang high-end na French restaurant at ipinapadala ko ang kalahati ng aking sahod pabalik sa aking tiyahin upang mabayaran ang utang na aking naipon. Dahan-dahan ngunit tiyak na nagkaroon ako ng swerte na hindi na kailangang umasa sa isang student loan o baka hindi ko kailanman mababayaran ang alinman dito. Nagtrabaho ako ng ilang taon sa Pransya bago sa wakas ay bumalik ako sa bahay matapos akong makapag-ipon ng sapat upang magbukas ng sarili kong restaurant. Ilang taon na ang lumipas at sa pagitan ng panahon na yon, nagtrabaho ako sa isa pang restaurant dito bilang head chef habang nagtatrabaho rin patungo sa aking layunin na magbukas ng sarili kong restaurant balang araw. Ang lahat ay na-finalize ilang linggo na ang nakalilipas at sa wakas ay nagawa kong buksan ang restaurant na matagal ko nang pinagtatrabahuhan. Dalawa sa aking mga kaibigan mula sa panahon ko sa Pransya ay sumali rin sa aking ideya ng negosyo at naging mga co-owners kasama ko, kaya't ako ay nagpapasalamat ng pinayagan nila akong pumili ng pangalan ng restaurant. Nangyari na ang aking mga kaibigan ay mula sa parehong estado, kaya't kami ay nagkasundo na magbukas ng aming restaurant sa aking napiling lungsod. Pinili kong pangalanan ito sa karangalan ng aking ina, na naging isang napakagandang pagkakataon para sa amin dahil ang aking ina ay may talagang maganda at hindi karaniwang pangalan sa lungsod na tinatawag naming tahanan. Sa wakas, ang lahat ay nagkakaisa. Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon kami ng isang maliit na party para sa ilang piling bisita bago kami opisyal na nagbukas. Siyempre, inimbitahan ko ang aking tiyahin at ang ilan sa kanyang mga kaibigan na nag-ambag din upang bayaran ang aking matrikula. Inimbitahan ko rin ang ilang mga kaibigan mula sa paaralan, ngunit iyon na iyon. Hindi ko inimbitahan ang aking ama at kapatid para sa mga malinaw na dahilan. Kahit na gusto ko, hindi ko kaya dahil hindi ko sila nakausap mula noong umalis ako sa bahay at hindi rin sila nag-abala na makipag-ugnay sa akin. Sa palagay ko mas mabuti na kaming lahat sa ganitong paraan, ngunit dapat kong malaman na tiyak na lalabas sila upang magpakitang gilas sa aking tagumpay balang araw. At iyon ang eksaktong nangyari sa party na aming inorganisa. Sila ay dumating isang oras bago magsimula ang party, ngunit hindi sila pinigilan ng seguridad dahil pareho kami ng apelyido at sinabi nilang naroon sila upang sorpresahin ako. Hindi bababa sa bahaging iyon ay totoo, tiyak na nasorpresa ako nang makita ko sila. Ang aking ama at kapatid ay binati ako na parang walang masamang nangyari sa nakaraan at talagang mainit sa akin marahil sa unang pagkakataon sa aking buong buhay.
Ako ay nagulat na makita sila, kaya't ako ay natulala ng una silang pumasok sa restaurant. Napansin ng aking mga kaibigan na may mali, at matapos nilang magalang na batiin ang aking pamilya, iniwan nila kaming nag-iisa at ako ay nagpapasalamat na nakuha nila ang aking pagkadismaya. Hindi pa ako nakabawi mula sa pagkabigla nang makita sila muli nang sila ay nagpakawala ng isa pang bomba sa akin at ipinakita ang isang regalo na kanilang dinala para sa akin. Ito ay isang larawan ng aking ina at sinabi pa sa akin ng aking ama na ipinagawa niya ito para sa akin upang isabit sa aking restaurant. Sa sandaling narinig niya na may bagong magarbong restaurant na may pangalang ito na magbubukas sa aming lungsod, alam niyang ito ay walang iba kundi ang kanyang anak at sinabi pa niya na palagi niyang alam na may kakayahan ako. Ang aking kapatid ay sumakay din sa papuri at sinabi sa akin na siya ay lubos na ipinagmamalaki ako. Hindi ko maaaring paniwalaan ang aking naririnig at agad kong nalaman na may isang bagay na napakakaiba sa lahat ng ito. Hindi ako nagsalita ng marami at patuloy na naghintay na makarating sila sa punto dahil alam kong dapat may dahilan kung bakit sila naroon. Hinayaan ko silang magsalita at sa wakas ay dumating sila sa dahilan ng kanilang pagpunta. Sa totoo lang, nagtatrabaho na ngayon ang aking kapatid bilang bartender. At posible lang iyon dahil nakumbinsi ng aking ama ang isang kaibigan na bigyan siya ng trabaho sa kanyang club. Ang mga grado ng aking kapatid ay patuloy na bumabagsak sa buong high school at kolehiyo at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya napunta sa mga mataas na bayad na posisyon na palaging inaasahan ng aking ama para sa kanya. Bukod pa rito, siya ay nagtatamad-tamad sa kanyang mga laro sa football sa high school kaya't hindi rin siya nakakuha ng scholarship sa sports. Ironya ng kapalaran, siya ang napunta sa community college dahil siya ay tinanggihan sa lahat ng iba pang mga lugar. Ang gusto nilang gawin ko ay gawing kasosyo ang aking kapatid sa negosyo upang magkaroon siya ng mas respetadong posisyon kahit na wala siyang ginawa upang ito ay maging karapat-dapat. Naramdaman kong gustong-gusto kong matawa sa kanilang mga mukha, ngunit sa paano man nagawa kong pigilan ang sarili ko at sa halip ay sinabi sa kanila na iisipin ko ito. Hindi ko naman talaga ito iisipin, ngunit hindi ko lang sila gustong itaboy agad. Gusto kong manatili sila para sa party dahil may mas maganda akong plano upang mapahiya ang aking pamilya na lumabas mula sa wala sa sandaling malaman nila ang tungkol sa aking tagumpay. Tila sila ay kontento, ngunit wala silang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang dumating ang aming mga bisita at sa isang oras o dalawa, nandyan na lahat ng aming inimbitahan. Ginugol ko ang gabi sa pakikisalamuha habang ginagawa rin ng aking ama at kapatid ang pareho. At narinig ko pa silang nagyayabang tungkol sa akin sa ilang tao habang pinagtataka ko ang kanilang kakapalan. Bandang huli ng party, oras na para sa mga host, namely, ang aking mga kasosyo at ako, na mag-toast. Ang aking mga kaibigan ay nauna dahil gusto kong isave ang pinakamahusay para sa huli. Sa wakas, oras na para sa akin na magsalita at sa araw na yon, sa wakas ay magsasalita ako mula sa aking puso. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat ng aking mga bisita at itinaas ko ang isang inumin para sa aking inauna dahil siya ang dahilan kung bakit ko nagawang makamit ng labis. Matibay akong naniniwala na ang kanyang pananalig sa akin bilang isang bata ang nagpaalam sa akin na magagawa ko ito lahat at nanatili ito sa akin kahit na siya ay nawala na. Matapos kong igalang ang aking ina, nagpa siya akong lumipat sa kawalang galang. Binanggit ko kung paano ako kailangang manghiram mula sa aking tiyahin at mga kaibigan niya upang makapag-aral sa culinary school at pinasalamatan ko rin siya at sa wakas, dumating ako sa dahilan kung bakit ko kailangang manghiram para sa aking matrikula sa unang lugar, ang aking pamilya. Ipinahayag ko kung paano ako lumaki kasama ang isang ama na hindi ako kailanman minahal o nagtiwala sa akin at palaging pinupuna ako dahil sa pagkakaroon ng mga interes na pambabae tulad ng pagluluto at isang nakababatang kapatid na kopya ng aking ama. Sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol sa kung paano tumanggi ang aking ama na bayaran ang aking matrikula dahil sa takot na magiging mas matagumpay ako kaysa sa aking nakababatang kapatid na kanyang gininto ang anak at kaya't iniwan ko ang bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga balakid, nagawa kong umangat at maging kung sino ako ngayon. Kaya't sa isang paraan, nararapat silang makakuha ng ilang kredito sa paglikha ng lahat ng mga kahirapan na kinailangan kong harapin, kung hindi, hindi ko kailanman natuklasan kung gaano ako katatag. Maraming tao ang nagbigay sa aking ama at kapatid ng pinakamasamang tingin na kaya nila habang sinasabi ko ang lahat ng ito at kahit sila ay may kababaang loob na mukhang nahihiya, kahit na alam kong hindi sila talaga ganun ang nararamdaman. Pagkatapos noon, lumapit ako sa aking ama at kapatid at niyakap sila, ginagawa ang parehong pagpapanggap na ginawa nila noong binisita nila ako ngayon. Dalawa kaming maaaring maglaro ng larong ito.
Inanunsyo ko na dahil dumating sila, upang ipagdiwang ang aking tagumpay ngayon, pinatawad ko sila para sa anumang nangyari sa nakaraan, at handa na akong bigyan ang aking kapatid ng trabaho bilang bartender sa aking restaurant. Para sa ibang tao, ito ay halatang parang isang napaka-emosyonal na pagkakasundo, at talagang nagpalakpakan sila sa akin sa pagtatapos ng aking talumpati, may ilang sumipol pa. Tanging ang aking pamilya at ako lamang ang nakakaalam na ito ay wala kundi isang pagtatangka upang mapahiya sila na nagawa ko ng matagumpay. Ngunit kailangan nilang ngumiti at magpanggap na sobrang nagpapasalamat sila para sa ginawa ko dahil hindi sila maaaring magalit na umalis na eksaktong gusto nilang gawin. Pagkaraan ng ilang sandali, nang ang karamihan ay kumalat na at sa wakas ay oras na upang umuwi, hinarap ako ng aking ama at kapatid sa labas ng aking restaurant. Sila ay galit na galit at nanunumpa ako na may mga luha ng galit sa mga mata ng aking kapatid. Hiningi nila ang paliwanag para sa ginawa ko at kung hindi ko naman balak na gawing kasosyo ang aking kapatid, dapat ko na silang tinanggihan nang dumating sila. Tumawa lang ako at sinabi sa kanila na ito ang aking paraan ng pagbabayad sa kanila para sa lahat ng ginawa nila sa akin sa paglipas ng mga taon at ito ang nararapat sa kanila. Pagkatapos, lumayo ako at hindi na nag-abala pang lumingon. Kahit na narinig ko ang aking kapatid na umiiyak, sinasabi na ito ang pinakamalupit na bagay na ginawa sa kanya ng kahit sino. Galit na galit din ang aking ama, at kahit sumigaw sa akin na pagsisisihan ko ito, ngunit hindi ko pinansin dahil nasa kotse na ako at nagmamaneho palayo. Iyon ay nangyari ilang araw na ang nakalilipas, at hindi ko na sila narinig mula noon. Iniisip ng aking tiyahin na baka ako ay lumampas sa tamang sukatan dito at dapat ko na silang pinalayas noong simula pa lang, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Ito ay karapat-dapat. Update 1, nagpasya akong hindi makipag-ugnayan sa aking pamilya upang humingi ng paumanhin sa kabila ng sinabi ng aking tiyahin na masyado akong naging matigas. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko, kaya't hindi ko gagawing magpanggap na ako ay ganun at humingi ng tawad. Maaari silang magkaroon ng pagkakataong humingi ng paumanhin sa akin nang binisita nila ako, ngunit hindi nila ginawa. Ipinaliwanag ko rin ito sa aking tiyahin, at bagaman naniniwala pa rin siya na hindi ko dapat ginawa ang ginawa ko, hindi na siya masyadong nagsalita tungkol dito. Sa palagay ko ito ay isa sa mga lugar kung saan kami ay sumasang-ayon na hindi sumang-ayon, at okay lang ako doon. Sa iba pang balita, siniguro ng aking kapatid na magsalita ng masama tungkol sa akin sa lahat ng aming mga kaibigan mula sa paaralan. Nakakalungkot na pareho kaming nag-aral sa parehong high school, dahil nangangahulugan lamang ito na ang mga random na estranghero mula sa paaralan ay nagte-text sa akin ngayon upang kumpirmahin ang mga tsismis na pinahiya ko, at pagkatapos ay pinalayas ko ang aking ama at kapatid mula sa aking restaurant pagkatapos silang pakainin ng 3 araw na luma na pagkain. Oo, pinalala niya ang kwento upang magmukhang biktima siya na hindi nakakagulat. Karaniwan, hindi ko pinapansin ang maliliit na tsismis, ngunit ayokong seryosohin ng mga potensyal na kliyente ang mga tsismis na ito, kaya't nag-text ako sa aking kapatid na kung hindi siya titigil sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin at sa aking restaurant, sisiguraduhin kong mawawala sa kanya ang kanyang trabaho. Umaasa ako na gagana ito dahil talagang wala akong gana na harapin ang kanyang mga walang kwentang kalokohan ngayon. Abala ako sa trabaho at hindi ito ang tamang oras. Update 2, nag-text back ang aking kapatid na titigil lamang siya kung gagawin ko siyang kasosyo. Hindi ko maintindihan kung anong antas ng katangahan at ilusyon ito. Bukod dito, kung gusto niyang maging kasosyo, hindi ba't medyo hangal na ideya ang magsalita ng masama tungkol sa parehong restaurant? Sigurado akong ito ang taktika ng aking ama upang matiyak na ang kanyang minamahal na anak ay makakakuha ng mataas na posisyon nang hindi nagtatrabaho ng tunay na trabaho, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gagana sa akin. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya titigil, maririnig niya mula sa aking mga abogado at wala siya sa posisyon upang makipagkasundo sa akin ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit wala pa akong ginagawa ay dahil ayokong makapasok sa walang kwentang drama, ngunit siguradong sisirain ko siya kung susubukan niya ang anumang katawa-tawang bagay pagkatapos nito, at dapat niyang ituring ito bilang aking huling babala. Talagang umaasa akong gagawin niya ito para sa kanyang sariling kabutihan. Update 3, 1 buwan na ang lumipas mula sa huling update. At dahil abala ako, hindi ko nagawang ipaalam sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Tumigil ang aking kapatid sa pagsasalita ng masama tungkol sa akin sa aking likuran, ngunit desperado pa rin silang sumama sa aking tagumpay, kaya't nagpasya ang aking ama na bisitahin ako kasama ang aking kapatid ilang linggo na ang nakalilipas upang takutin ako. Dumating sila sa aking bahay na nagbabanta na magsampa ng kaso laban sa akin dahil ginamit ko ang pangalan ng aking ina para sa aking restaurant, at sinabi pa nila sa akin na nakipag-usap na sila sa isang abogado, kaya't kung ayaw ko ng problema, kailangan kong gawing kasosyo ang aking kapatid sa lalong madaling panahon.
Malinaw, agad kong tinawag ang kanilang bluff dahil walang abogado na kukuha ng isang hangal na kaso. Sa palagay ko ay nakakalimutan nila ang isang napakahalagang katotohanan. Siya rin ay aking ina at hindi lamang ang kanilang asawa, at sa palagay ko walang batas ang makakapigil sa akin sa paggamit ng kanyang pangalan. Sa puntong iyon, nagsawa na ako sa kanilang kalokohan, kaya sinabi ko sa kanila na kung hindi nila ako iiwan mag-isa, mapipilitan akong tawagin ang mga pulis. Nawalan ng kontrol ang aking kapatid sa puntong iyon at sinubukang hawakan ako sa kwelyo, ngunit sa kabutihang palad hinawakan siya ng aking ama. Sa tingin ko ito ay ang patuloy na kahihiyan na sa wakas ay nagdala sa kanya sa limitasyon at siya ay sumabog. Well, hindi yon kasalanan ko, at swerte nila na hindi ko tinawag ang mga pulis sa puntong iyon. Sinabi ko sa aking ama na kailangan niyang umalis, ngunit sinabi lamang niya sa aking kapatid na magpalamig sa kotse at nais niyang makipag-usap sa akin ng pribado. Matapos umalis ang aking kapatid, sinubukan niyang manipulahin ako sa pagsasabing kung alam ng aking ina ang ginagawa ko sa kanila. Labis siyang magagalit sa akin at dapat kong kalimutan ang galit. Sa puntong iyon, sinabi ko sa kanya na iwan akong mag-isa dahil kahit ako ay nasa limitasyon na. Hindi niya maaaring gamitin ang aking ina upang makuha ang kanyang gusto. Mababa yon, at sa totoo lang, malayo na kami sa punto ng pagkakasundo. Hindi man lang sila humingi ng paumanhin sa akin, kaya't hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila inaasahan na patawarin ko sila nang hindi man lang humihingi ng tawad. Para sa kung ano ang mararamdaman ng aking ina, sigurado akong pareho siyang madidismaya noong tumanggi ang aking ama na bayaran ang aking matrikula at, para sa bagay na iyon, tuwing pinaparamdam niya sa akin na masama ang aking sarili. Kaya't dapat siya ang huling tao na magbibigay sa akin ng sermon tungkol sa kung ano ang gusto o hindi ng aking ina. Alam kong ipinagmamalaki niya ako, nasaan man siya, at walang anumang sinabi ng aking ama ang makakapagbago nito. Sa katunayan, maganda ang takbo ng aking restaurant at umaasa akong malapit na kaming magpalawak.